Palang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa ano po ang karapatan, otoridad or pribileyo bilang isang CWR holder. Okay po mga kahabi. So hope meron tayong matutunan kung tayo po ay CWR holder na. Ano po yung ating karapatan, ano yung ating otoridad, at ano po yung ating pribilehiyo para sa ating paghawak ng CWR. Okay po? Hope magustuhan itong video na to. At kung bagong viewers ka sa channel nito at kung napadaan kayo ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi? So let's go! So mga kahabi, so ang tatalakayin natin ngayon or pag-uusapan natin ay yung authority o CWR holder. Kung ano po yung ating otoridad, kung ano yung ating karapatan, at kung ano po yung ating pribileyo bilang isang CWR holder. Okay po? So hopefully meron tayong matutunan kung ano po yung ating authority dito. So at ganoon din po, nais kong i-inline sa ating usapan ang katanungan ng ating kahabi na si Maricel Valenzuela. Parakits po Sir Olen, baka pwede mo po ako matulungan Sir Olen. Okay po? At ganoon din po ang tanong ng ating kahabi na si user, pwede po sa inyo bumili ng African, may papers at magkano naman po. Okay po? So itong katanungan ng ating kahabi ay itutugma natin or i-inline natin or ipapasok natin sa ating usapin patungkol sa CWR holder. Okay po mga kahabi, at Maricel Valenzuela at kahabi user, hopefully mayroon tayong matutunan at makatulong ang usapin ito patungkol sa inyong katanungan. Okay po. Mga kahabi, ayoko pong magsalita nang wala po tayong nagiging basihan. Kung ano po yung sinasabi ko, ito po ay merong basihan na nagmumula or galing mismo sa DENR. Kaya yung reply o your tugon ng ating ng DENR ay ito naman po yung aking ibinabahagi sa inyo. Upang hindi lang ako ang may matutunan, bagkus ito po ay may bahagi ko rin sa inyo. Kung ano po yung tugon ng DENR sa akin, ay gusto ko rin pong ibahagi sa inyo para pare-parehas po tayong merong matutunan, merong kaalaman, at meron pong proseso. Okay po mga kahabi, para sa lahat ng mag-iibon. Okay po, so pasimulan natin sa aking tanong. So nag-email po ako sa DENR Region 5. Ang sabi ko po, ma'am, ako po ay good day po sa DENR Region 5. Ako po ay si Olen Aviary at iba pa, isa pong CWR holder. At meron po akong naparehistro na Indian ringneck parakeet o Sitacula cremerie ang kanyang scientific name. At ito po ay naparehistro ko ng 4 na piraso or 2 pairs. Okay po? So, at ako po ay napahintulutan na mapagkalooban ng CWR holder last February. So, binigay ko po yung aking CWR number. Tapos po, ang tanong ko ay ganito. Kung ang aking alagang Indian ringneck ay nagkaroon po ng progenies or paanak, ito po ba ay meron akong karapatan na maibenta yung progenies? Or if ever na pagdating ng araw ay mayroong mag-avail sa akin, ay pwede po ba ako makapag-issue ng DOD or DOS dito sa mga paanak or painakay or progenies sa aking na rehistro na Indian ringneck.
Okay po, so yun po ang aking na-email sa DENR Region 5. So pasalamat po tayo sa Diyos at tumugon naman po ang DENR sa atin. At ito po ang kanyang reply. Okay po, ito po, print ko na po. So ilalagay ko lang sa screen yung ating ang email sa akin ng DENR Region 5 noong July 8. Okay po, so nag-reply po. Ito po, so ito po ay nagpapatunay na hindi lang sa akin nagmumula ang kasagutan. Bagkus ito po ay nagmumula sa Region 5 DENR. Okay po, so babasahin ko po para pare-pares po tayong maliwanagan. Ito po galing sa DENR Region 5. Okay po. Isang makakalikasang umaga po sa inyo, Olen Aviary at iba pa. Regarding po sa tanong nyo na kung pwedeng isyuhan ng deed of sale ang progenies kung sakaling ibebenta. Yes po. Ito po ang tugon. Dito pa lang sa yes po ay napakasaya ko na po nung kanyang tugon ng DENR. So maraming po salamat DENR Region 5 at shout out po sa inyo. Okay po sa inyong tugon sa aking katanungan. Allowed po ang pagbebenta ng mga non-CITES na species under DAO number 24-62 Section 8. So ito pong DAO ay DENR administrative order. So yun po ang meaning ng DAO. So 2004-62 Section 8 privilege of CWR holder provides that only non-CITES registered progenies, mga anak lamang nung rehistradong hayop, shall be used for commercial purposes and local trade or transfer, exchange for registered non-threatened faunal species shall be allowed, provided that such sales exchange is registered within the nearest DENR office. So ito po yung tugon ng DENR Region 5 sa atin. So tayo po ay merong otoridad, meron tayong authority, meron tayong ano ba yung sabi kayo na, otoridad, meron tayong karapatan at meron din tayong pribilehyo na magbenta ng mga progenies nga lamang. Apo, hindi po natin pwedeng ibenta yung ating naparehistro sa DENR. Okay po, yung progenies. At ang ibebenta lang po natin ay yung non-CITES appendices. So meron na rin po tayong topic regarding do sa non-CITES appendices at CITES appendices species. So pakibalikan na lang po natin yung previous video natin regarding sa non-CITES at CITES appendices species kung saan po napapabilang yung ating mga alagang ibon na inaalagaan ngayon. Okay po? So para kung tayo ay CWR holder, alam na natin na pwede pala nating ibenta kung 9 CITES ang ating inaalagaan sa ngayon. Pero kung meron tayong non-CITES, CITES na inaalagaan, pero sa CWR holder tayo, ay hindi natin pwede silang ibenta. Okay po, malinaw na malinaw po yan. Ang sabi rito, privilege of CWR holder provides that only non-CITES registered progenies lamang nung naparehistrong hayop shall be commercial purposes. So yun lang po ang ating pwedeng ibenta. So, dinownload ko po yung DAO DENR Administrative Order 2004-62 Section 8 para malaman po natin mga kaabi. So ito na po yun. Yung dumidilim pag nilalapit ko
So, ito yung DNR Administrative Order. Okay po. Number 2004-62. So, Section 8. So, marami po section ito. So, tingnan natin sa Section 8. Ang sabi dito sa Section 8 ay, ito po yung sa screen, sa screen natin, ay babasahin ko na lang po kasi maliliit ang sulat. Privilege of CWR holder. CWR holder shall be entitled to the following privileges. So, meron tayo mga privilege bilang isang CWR holder. Ito po. So, kung mga CWR holder po kayo at para malaman nyo at mabasa nyo yung kopya, i-download nyo na lang po yung DAO, Department Environment and Natural Resources, DNR Administrative Order 2004-62. Okay po. So, ito po yung ating mga privileges at mga authority. So, dito sa Section 8.5, ito po, hinighlights ko na pwede tayo magbenta kung ito po yung ating naparehistro kung ito po ay napapabilang sa atin naparehistro. Tapos mga kahabi, yung mga paanak lamang nila ang pwede nating maibenta, ma-issuean ng DOD, ma-issuean ng DOS, exchange. Pwede po rin yun. Basta CWR to CWR holder or CWR to Wild Farm Permit holder. Okay po. So, ang allowed po, this non-threatened species includes among others, ito po sa Section 8.5 species of tree sparrow, katulad po nito. Ito palang tree sparrow ay yung ibong bahay. Ngayon ko lang nalaman na yung pala ang tawag doon sa tree sparrow. Yung ibong bahay, yung nakikita natin na ibon, yung kulay brown katulad nito. Ang tawag pala dyan ay tree sparrow. Tapos yung chestnut manikin. Ito po ay halimbawa ang mga non-CITES na species. Ito po ay inaalaw ng CWR holder na pwede nating may produce or maibenta na gustong nais na bumili sa ating mga non-CITES. So, ino-authorize tayo, dinibigyan tayo ng privilege, meron tayong authority, meron tayong karapatan na magbenta ng mga anak na inaalagaan ng ating naparehistro. Hindi po pwedeng yung tayo ay CWR holder, ngunit magbebenta tayo nang hindi naman nakarehistro sa atin, ay medyo questionable po yung mga kahabi. So, itutuloy ko po. Nutmeg manikin. So, yun, pwede rin po yun. Red avadabat. Ayun. Ito po. White-breasted manikin. Quails. Kailan pa pala iparehistro mga pugo? Akala ko pwede na sa market bumili at hindi na kailangan na iparehistro to. So, non-CITES pa pala ang quail. Crested myna. Ito po yung crested myna. Iba po yung myna no may kulay pula. Iba rin pong klase yun. Siguro napapabilang siya sa CITES appendices. Kasi dito, crested myna lang yung naka-specify na non-threatened species at saka non-CITES. Tapos yung Bargerigar. Ayan. Yung itong Bargerigar, yung common name na kilala sa atin na parakit. Ito po yun, Bargerigar. Okay po, ang maganda sa Bargerigar, mga kahabi, ay napakabilis mag-produce or mag-multiply at madaling ma-breed. At ang kinaganda pa nito, kahabi, madali siyang ma-identify kung male or female. Hindi na natin kailangan ipa-DNA or kakapain yung pelvic or sa pag-uugali, sa behavior. So, ito, pag mayroong bluish sa ilong lang ang basihan, ay ito po ay male. Pero kung white or brownish, ito po ay female. Ganun po kasimple mag-identify or mag-gender ng parakit. So, hopefully, gusto ko rin itong alagaan dahil
ito po ay non-CITES. Okay po, so pwede po sa CWR holder. At saka yung kakatail, non-CITES po ang kakatail. So pwede rin po natin maibenta ng CWR holder ang kakatail. And pinches. Okay po, so ang pinches napakaraming klase. So ito po yung uri ng mga pinches. So search na lang po natin kung saan, kung meron kayong alagang pinches, kung anong mutation ng pinches. Pero ito po ay napapabilang din sa non-CITES, non-threatened faunal. Ang ibig sabihin pa ng faunal ay yung mga ibon. Flora and fauna, yung flora yun yung mga halaman, and yung fauna yun yung mga hayop. Okay po. So yun po ang privilege ng ating CWR holder. So balikan natin yung tanong ng ating kahabi na si Maricel Valenzuela. So ang tanong niya yung parakeets po sir, baka pwede mo po ako matulungan sir. Okay po, pwede naman po kayo namin matulungan, or ako pwede kitang matulungan. Kaso kahabi Maricel Valenzuela, as of now po wala pa po akong inaalaga ang paraket na inyong gustong ipara-rehistro or gusto nyo mabigyan ng DOS or DOD. Okay po. So, hindi po ako pwedeng mag-issue ng papel sa inyo kung wala naman po akong naparehistro na nagmumula sa akin na paraket or yung barjerigar. Okay po mga kahabi. So, at kahabi Maricel, so, iyon lang po ang aking maitutugon sa ngayon. Sa pansamantala po ay maghahanap tayo ng CWR holder na mayroong nag-aalaga ng badgerigar or paraket para doon naman po tayo makakuha or ma-issuehan ng DOD. Okay po, at Maricel Valenzuela, maraming po salamat. Mga kahabi, at mayroon din po akong gustong idagdag sa inyo. Dito po sa mga non-CITES, ito po yung barjerigar at kakatail at saka yung agapornis resiolosis ba yun? Yung ALPS 1. Yan po ay sa non-CITES appendices. So pwede rin po mag-issue ang CWR holder. At saka yung Indian ringneck. Okay po, or tinatawag nilang ringneck parakeet o yung Indian ringneck ay non-CITES din po. So ito po yung aking na parehistrong non-threatened kasi non-CITES, so non-threatened naman po, pero endangered species pa rin siya. Non-threatened nga lang po, kaya non-CITES. Okay po, so balikan nyo na lang po mga kahabi yung CITES and non-CITES appendices kung saan napapabilang ang inyong mga inaalagaang ibon. So ito po yung aking magandang balita sa inyo mga kahabi. So nagkaroon na po ng progenies ang aking Indian ringneck. So yung may gusto na mag-avail ng Indian ringneck ayun ay pwede ko pong ma-issuehan ng DOD or DOS. Okay po. Pero as of now hindi pa po kasi masyado pang maliit. So siguro early next year para mas maganda yung kanyang kalusugan, lalong-lalo na kung malayo ang ating ibabiyahe. At kung malayo po ang ating ibabiyahe at labas sa ating nasasakupan or sa komunidad or sa bayan or sa syudad, ito po ay kakailanganan pa ng LTP, Land Transport Permit, para maging legal po ang pagbabiyahe or pagtatransfer ng ating alaga na na-acquire sa isang bayan at dadali naman sa bayan na ating kinaroroonan. Okay po mga kahabi, so yun po ang otoridad, pribilehiyo at karapatan ng isang CWR holder. Okay po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa authority ng CWR holder. Mga kahabi,
ganun din po yung sa... Ayan, dumidilim ah. So mga kahabi, ganun din po sa katanungan ng ating kahabi na si at user. Pwede po sa inyo bumili ng African, may papers at magkano naman po. Ito, medyo yung katanungan ng ating kahabi na si at user. Ang gusto niya, bumili ng African lovebirds. So, ito po, ang scientific name po nito ay Agapornis. Agapornis fisheries, Agapornis personatus, Agapornis black chick, and mayroon pang iba. Ngayon, yung African lovebirds po, kahabi at user, ay ito po ay napapabilang sa CITES appendices. Okay po? So, kaming mga CWR holder ay inaalaw lang na magbigay or mag-issue ng non-CITES appendices. So, doon po sa nabanggit ko ay hindi po, at sa tugon at sa pahayag ng DENR Region 5 ay hindi po nabanggit ang African lovebirds o yung Agapornis fisheries. So, ibig sabihin, ito po ay napapabilang sa CITES appendices. So, sino po ang pwedeng mag-issue ng DOD, DOS, or exchange sa mga nabanggit ni kahabi at user na African lovebirds or Agapornis fisheries. So, ang pwede po mag-issue ng CITES appendices ay yung mga wildlife farm permit po holder. Yun yung tinatawag na WFP holder. Sila po ang pwedeng mag-issue ng DOD or DOS patungkol sa mga CITES appendices species na naparehistro din po nila kasi hindi naman pwedeng lahat ng W farm permit holder meron silang CITES appendices na species. More than 10,000 species po ang nakarehistro or napapabilang sa endangered species. So, alamin po muna natin sa mga sa mga W farm permit kung meron silang naiparehistro na mga African lovebirds or Agapornis fisheries para doon po tayo maka-acquire or ma-issuehan ng DOD or DOS. Okay po? At user, maraming po salamat sa inyong tanong. Hope meron tayong natutunan regarding po sa pag-i-issue ng DOS at DOD. So, meron pong pagkakaiba ang CWR holder at ang W farm permit regarding po sa pag-i-issue ng DOS or DOD or DOE, yung deed of exchange. Okay po, ang CWR holder po ay merong limitasyon lamang. Okay po, ganun din po ang W farm permit. Depende po kung ano po yung kanyang naiparehistro na mga CITES or non-CITES man ay pwede rin tayong kumuha or mag-avail sa W farm permit holder. Okay po mga kahabi, hope meron po tayong mga natutunan. Mga kahabi, maraming po salamat sa inyong pagsuporta at sa panunood ng video ito. At kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. And don't forget to click the notification bell mga kahabi para sa mga bagong upload natin ay ma-notify po kayo sa mga usapin patungkol po sa buhay mag-ibon. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. So, ganun po mga kahabi, kung meron tayong otoridad, meron tayong karapatan, meron tayong pribileyo bilang isang CWR holder, ay meron din po tayong obligasyon Huwag natin pabayaan yung ating mga obligasyon bilang isang CWR holder doon sa ating mga alagang ibon. Natalakay na rin natin ito. So, inire-remind ko lang
na kailangan magkaroon tayo ng tag sa ating mga ibon o yung pagkakilanlan or markings. Okay po. At yung quarterly breeding report po, wag natin itong kalilimutan. Okay po. Sa mga CWR holder, so yung quarter breeding report po natin ay ito po ay ating responsibilidad at ating obligasyon na isumite sa DNR after or before patapos ang quarterly ay kailangan po makapag-report na tayo. Okay po, maraming salamat. So mga kabi, maganda ang buhay pag merong alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung ito ay nakarehistro, kung atin itong tinutup din ang ating mga tungkulin, ang ating obligasyon at sumusunod sa mga policy and regulation and mga guidelines ng DNR. Okay po, katuwang po natin ang DNR. Hindi po natin ito kalaban or kaaway sa pag-aalaga ng mga ibon. Pagkos ito ay katuwang para mabigyan tayo ng tamang proteksyon, pag-aalaga, karapatan, obligasyon at higit sa lahat, meron tayong legal na pamamaraan bilang pag-aalaga ng ating mga ibon. Okay po mga kabi, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.